Magandang araw mga mag-aaral. Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Pilipino Baitang 7 o kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit sa anumang kadahilanan. Ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang ningning at liwanag ni Emilio Jacinto. Tara na! Simulan na natin. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog, kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw, ay nagniningning ngunit sumusugat sa kamay ng nagagayak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning, sa katunayan ng masamang naugalian. Nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay nagtatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayon ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning, lalong-lalo na ang mga hari. At mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos ng galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan, at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katuwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw
sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo pa kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdadaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan. Ang sanaysay na Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto ay isang makabayang akda na naglalaman ng malalim na mensahe tungkol sa pagkakaiba ng mababaw na kagandahan o karangyaan o ningning at ang tunay na liwanag na nagdudulot ng mabuting kalooban at tunay na pag-unlad. Layunin nitong bigyang babala ang mga tao laban sa mapandinlang na anyo ng ningning at hikayatin silang hanapin ang mas malalim na halaga ng liwanag. Paliwanag ng tema at nilalaman. Una, pagkakaiba ng ningning at liwanag. Ang ningning ay sumisimbolo sa panlabas at pansamantalang kagandahan na maaaring makapandaya at magbigay ng maling akala. Ito'y maihahalin tulad sa mga bagay na magarbo, ngunit maaaring mapandinlang. Ang liwanag, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa kaliwanagan ng isipan, katotohanan, at kabutihan. Ito ay nagbibigay ng tunay na kahalagahan sa tao at lipunan. Ikalawa, babala laban sa ningning. Pinaaalalahanan ni Jacinto ang mga Pilipino na mag-ingat sa ningning sapagkat ito'y maaaring magbulag sa tao. Halimbawa, ang labis na paghahangad ng karangyaan o kayamanan ay maaaring magdulot ng kasakiman at paglimot sa tunay na mga prinsipyo at layunin. Ikatlo, pagpapahalaga sa liwanag. Pinapahalagahan ni Jacinto ang liwanag bilang simbolo ng karunungan, kabutihan, at katapatan. Ang liwanag ang magdadala sa tao tungo sa tamang landas at magbubuklod sa kanila para sa ikabubuti ng lahat. Ikaapat, kaugnayan sa konteksto ng rebolusyon. Ang akda ay isinulat sa konteksto ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Nilalayo nitong gisingin ang diwa ng mga Pilipino na makita ang tunay na layunin ng kalayaan, liwanag, sa halip na masilaw sa mga peking pangako ng kolonyal na pamahalaan, ningning. Magtungo naman tayo ngayon sa mahalagang aral mula sa akda. Una, mag-ingat sa mapandinlang na kagandahan. Huwag masilaw sa panlabas na anyo o kasikatan. Suriin ang tunay na halaga ng isang bagay o tao. Ikalawa, hanapin ang katotohanan at kabutihan. Ang tunay na tagumpay at kaligayahan ay nakabatay sa liwanag ng tamang prinsipyo at mabuting kalooban. Ikatlo, pagkakaroon ng malayang kaisipan. Itinataguyod ni Jacinto ang paggamit ng sariling pag-iisip upang hindi madaling malinlang ng ningning na iniaalok ng mga makapangyarihan. Ito naman ang ating refleksyon para sa kasalukuyan. Sa makabagong panahon,
Maaaring iugnay ang ningning at liwanag sa mga isyong panlipunan tulad ng materialismo, social media, at politika. Maaaring masilaw ang mga tao sa panlabas na anyo o maling balita. Ang tinutukoy dito ay ang ningning. Ngunit ang mas mahalaga ay ang malalim na pangunawa, tamang impormasyon, at pagsasagawa ng mabuting gawa na tumutukoy naman sa liwanag. Ang akdang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon upang maging mapanuri, masinop, at magpahalaga sa mga bagay na may tunay na halaga para sa individual at lipunan. Ayan, binabati kita dahil natapos na natin basahin at unawain ang paksa tungkol sa ningning at liwanag ni Emilio Jacinto. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang iyong guro sa Pilipino, Baitang 7. Paalam!